Mistulang pinaglalaroan na lamang umano, kaya inaantala ito na liderato ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon sa isang pro-impeachment senator. Buwelta naman ng Pangulo ng Senado na ang mga kongresista ang dahilan ng pagkakaantala dahil hindi nila agad ito isinumite sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean. Alex, inakusahan ng ilang senador ang liderato ng Senado na umano'y dinidribol ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay para i-delay umano ang paglilitis at hindi na matuloy ang pagdinig sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Inakusahan ni Senador Riza Hontiveros ang liderato ng Senado na dinidribol umano ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Senador, 4 na buwan ng atrasado ang impeachment process at ang delay nito hindi na procedural kundi obstructions na pinagmumukha lamang na protocol. Ngayon lang daw siya nakakita ng bola na dinidribol ng 4 na buwan. Iginit niya na ang pagkukonvene bilang impeachment court at pagsisimula agad ng paglilitis ay utos ng saligang batas para hingin ang accountability pero masyado niya itong pinatagal. Sagot ni Senate President Francis Escudero, maaari namang magmosyon sa plenaryo ang sinumang senador na tutol sa itinakdang petsa para yan sa proseso ng impeachment para mapagbotohan ito ng lahat ng miyembro. Manifestation yung ginawa kahapon. Wala naman meeting ko, matagal na kayo sa Senado, lahat gumagalaw sa pamamagitan ng parliamentary practice at rules. Para may gumalaw, may dapat mag-move, di ba? Kung manifestation yan, duly noted for the record. Binueltahan rin ni Escudero ang mga kongresista na bumabatikos sa delay sa proseso ng impeachment sa Senado. Hindi niya dapat kalimutan ng mga kongresista na sila ang nagdribble at nagdelay, katunayang hindi agad na isumite sa Senado ang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pwede bang irally ko rin sila ng 4 na buwan o hindi nila inaksyonan yung impeachment complaint na inihain noong Disyembre? Kung sila mismo ay hindi nagmadali, inupuan at pabanjing-banjing sa mahabang panahon, sino naman sila para madaliin kami ngayon? Hindi porkit gusto nila, gano'n na. At nung ayaw naman nila, karapatan din nilang magpabanjing-banjing at i-delay yun. Sa mga tanong kung takot ba sila kay Vice President Sara Duterte, sagot ni Escudero, ginagawa lang nila ang kanilang mandato. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas, sino man ang mapaboran, sino man ang tamaan. At yung mga ganyang uri ng komentaryo, klarong nanggagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Hayaan nating dalhin nila yung kanilang opinion at pananaw na yun. Bilang Senado, bilang tagapangulo ng Senado, trabaho ko panatiling pantay, parehas, makatarungan at naaayon sa batas ang lahat ng gagawin namin. Ang mga senador ipinauubayan naman kay Escudero ang proseso kung kailan sisimulan ang impeachment trial. Hindi na rin daw kailangan pagbotohan pa ang issue dahil may nakalatag ng agenda hinggil dito. Pagka constitutional mandate, gagawin nila. Having said that, di ba kasi yung implementing it, applying it, 24, parating may botohan yan. But just may botohan doesn't make it right. It's not just for one senator to decide what to do, right? Our opinion would be of no consequence. It's for them to decide whether it will be put in the agenda for a vote at all, or that's it. I would rather not speak about my personal view, and I would leave it to the better judgment of the leadership. Sabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa, obligasyon ng Senado na talakayin ang impeachment case laban kay Duterte. Madugo na debate yan. Kung pwede bang tumawid o hindi. If you want to ask me, my own personal thought on this, based on my readings, based on my research, I am more inclined to believe na hindi na pwedeng tumawid sa next Congress. Yan ang aking nakikita. Dahil sa hindi ako abogado, but finished business. Whether legislative or other business of the Senate, still unfinished business. Dahil nga, independent yung 19th Congress from the 20th Congress.
Alex, pinakalma ng liderato ng Senado yung mga pro-impeachment group at iba pang grupong nagsusulong ng impeachment laban sa Vice President. Ang sabi ni Senate President Francis Escudero, aaksyonan ito ng Senado bago sila mag-adjourn, pero ang tanong ngayon kung aabot ba yan sa susunod na Kongreso. Alex. Okay, Mayan, parang nakikitaan natin na batay sa mga pahayag ni Senate President Escudero, parang nakikita natin na pumapabor siya sa mayorya ng mga senador na talagang ayaw munang pag-usapan itong impeachment trial. Pero ilan bang mga sinasabing pro-impeachment senators dyan? Hindi natin alam, Alex, kung ilan talaga yung bilang ng mga gustong magsulong nitong impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Pero sabi kasi ni Escudero, kapag inilatag yung issue na yan dito sa plenaryo, wala na silang matatapos na usapin, baka mauwi na lang yung kanilang mga sesyon sa mga debate. Sa ngayon, Alex, abala ang Senado sa pagtalakay dun sa mga priority bills, bukod pa dyan dun sa pagdinig ng Commission on Appointments na dito sa Senado ginagawa para dun sa mga bagong opisyal ng gobyerno na itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. At siguro panghuli, Mayan, ang ganitong stand ngayon ni Senate President Escudero, ito ba'y senyales na kaya niya ito ginagawa ay para manatili siya bilang Pangulo sa 20th Congress? Wala daw yan kinalaman, Alex, kung usapin dun sa issue ng pagiging susunod na leader ng Senado. Ang sinabi niya ay ang Senado mananatiling independent kahit pro o anti yan dun sa impeachment complaint. Okay, malinaw. Maraming salamat sa iyo, Mayan Corbera. Mata natin dyan po sa Senado.